Naghain ng mga kasong plunder at graft sa Office of the Ombudsman ang task force kasanag sa ilang opisyal ng National Irrigation Administration at Department of Public Works and Highways. Kaugnay ang mga ilang kontratista na may kaugnayan umano sa irregularidad sa mga proyekto sa pamahalaan. Ayon sa Task Force Kasanag, naghain sila ng complaint affidavit laban kina NIA Administrator Eddie Gilen, Engineer Robert Sugitan at mga miyembro ng Bids and Awards Committee ng ahensya. Sa naturang reklamo, pinangalanan din ang ilang pribadong construction companies. This is not only for NIA, no? Also in DPWH and some other agencies. Yung ating naman is transparency. No? Kailangan talaga magsalita kung anong tama. No? Batay sa reklamo, hinihiling ng complainant sa ombudsman na imbestigahan ang umano'y paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Plunder Law at Code of Conduct and Ethical Standards ng mga nasasangkot na opisyal ng pamahalaan. Nakita ko yung transparency to this kind of evidence. But it is subject for evaluation of the Office of the Ombudsman. Hindi naman tayo pwedeng magsalita, no? Na kung ano ang desisyon ng Ombudsman, but ang role lang namin dito is to inform the Ombudsman for immediate action. Ito ay kaugnay ng alegasyon ng posibleng irregularidad sa procurement at bidding process ng ilang proyekto ng NIA, kabilang ang isang dam sa Region 1 at isang multi-purpose project. Sana naman, no, maawa naman kayo sa Pilipino. Huwag nyo naman i-arrange palagi yung mga bidding dyan. No, kasi ito'y hindi lang nangangahulugan na ang taong bayan ay paragi na lang bingi-bingihan, no? Palagi na lang tayong tawag nito yung bulag-bulagan. Ayon sa complaint affidavit, may natanggap umanong impormasyon ang complainant mula sa isang hindi pinangalanang source tungkol sa umano'y mga pangyayari sa bidding ng proyekto. Wala tayong personal dito ang sa atin lang, hindi lang naman talaga NIA ang nakasuhan natin o so far napakarami na, no? Pero yung atin lang dito is more on transparency, no? Na para ano pa na gumawa tayo ng isang organization against corruption, and how can we protect the government, a good government, kung magtahimik lang tayo, no? Sa ngayon, inaasahan ang pagsusuri ng Office of the Ombudsman sa reklamo upang matukoy kung may sapat na batayan para sa formal na investigasyon. So it's up to the Ombudsman, it's up to the DOJ, it's up to the proper agency to take appropriate actions. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.